mga antikristo. Sabi sa unang Juan, sabi sa unang Juan, ating babasahin na, magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay, taga-sunod sa ating FB live sa FB, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magandang hapon, sana na binabati po kayong lahat, na sana sa mabuting kalagayan po kayong lahat at pagpalain kayo ng may kapal. Lalong-lalo ng ating mga kapatid na mga OFW sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. So, ang tanong, tayo, babasahin ko ulit para sa ating mga, yung tanong, ano po ba? Ang ilaw dito sa kabila, okay. Yung switch niya, medyo bigil ang switch niya. Pwede na yan. Pero mas madilim. Mas madilim ang ating, pag hindi na iilaw. Yan. Sandali lang. Yon ang tanong, Berta. Ang sabi ng ministro, kita po ay mga antikristo. Tayo pong mga Katoliko ay mga antikristo kasi nangangaral po tayo na si Kristo ay Diyos. Yan ang tanong. Pero sa Bisaya, akin na lang tinagaling, ha? Tagalogin na lang natin. So, unang punto, sino ba po ang Antikristo? Ating babasahin ang unang Juan. Salamat kapatid. Maraming salamat. Unang Juan, Kapitulo 1, talata 18 hanggang 19. Ating babasahin. Mga anak, malapit na ang wakas, tulad ng narinig ninyo. Darating ang Antikristo ngayon. Darating ang Antikristo. Ngayon ngay marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang wakas. 19. Bagamat sila'y dating kasamahan natin. Noted, mga pinangga. Anong sabi ni San Juan? Bagamat sila'y dating kasamahan natin. Hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, manatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. So malinaw mga kapatid, na sabi ni San Pablo na San Juan pala, na ang ate mo nang maya na po ako kay baka shutdown muna tayo kay baka malobat ng ating laptop. So, malinaw na sinabi ni San Juan Evangelista nga, sino po ang mga Antikristo? Ang humihiwalay sa atin. Kailan ba naisulat ni San Juan ang kaniyang epistola? Noong 98 AD. So, ang ang epistola ni San Juan, Apostol John, isulat niya noong 98 AD. 98 AD. Kung tingnan natin ang biography ni kapatid ni Felix Manalo, ang kanilang founder, hindi natin ma-i-deny na si Felix Manalo man ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Si Felix Manalo ay nabinyagan bilang isang Katoliko sa kanyang angkol na isang paring Katoliko. Nabinyagan siya.
Bago siya tapos binyagan siya, nagpalipat-lipat siya ng iba't ibang mga sikta. Naging Methodist siya. Kung tingnan natin ang kanyang biography, so nagpalipat-lipat siya ng ibang sikta before siya nagtatag ng sarili niyang simbahan na nakilala na Iglesia ni Cristo. So, malinaw kapatid nga ang mga antikristong tinutukoy ni San Juan yung humiwalay sa simbahang Katoliko. Kay ang sulat ni San Juan, epistola niya 98 AD, ang simbahang Katoliko ay natatag 33 AD. Di ba? Catholic Church, kung tingnan natin sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. So, about 2,000 years ago. So, pagdating ng 2033, walang ibang simbahan na magsisilibrar na 2,000, 2,000 years ang simbahang Katoliko lamang ang magsisilibrar. Ang ating mga kapatid mga Iglesia ni Cristo, bago lang po sila nag-centennial noong 2014 pa sila. Kay 1914, pag 2014, 100 years sila. So ngayon, 2023, so marolis na sa kuan pa sila. Almost 106 years pa sila. Diba? So, malinaw mga kapatid nga ang humiwalay pala sa simbahang Katoliko ang tinutukoy na mga antikristo. Lahat ng mga protestante ay galing sa simbahang Katoliko. Halimbawa, si Martin Luther, ang kanilang ama, isang paring Katoliko na gustanyan mo. Humiwalay, nagprotesta sa simbahang Katoliko at nagtatag ng sarili niyang simbahan na tinatawag na Lutheran Church. Yung ating mga kapatid na mga Aglipayan Church, di ba? Isang paring Katoliko na si Gregorio Aglipay, humiwalay din at nagtatag ng kanyang kasarili niyang simbahan na tinatawag na Iglesia Filipina Independente, Philippine Independent Church. So, yon ang tinutukoy na San Pablo nga mga antikristo. Pero, kung para sa kanila, tayo pong mga Katoliko ay mga antikristo, kaya nagtuturo po tayo na si Kristo ay Diyos. So para sa kanila, kita po ang mga antikristo, kaya nagtuturo po tayo na si Kristo ay Diyos. Kung tingnan natin mga kapatid, ang sulat ni Apostol John, ating tingnan sa ikalawang Juan, ating ikalawang Juan 1:4, ating babasahin mga kapatid. Sandali lang. Kung tayo pong mga kapatid, mga antikristo, ano pong turo ni San Juan? Apostol Juan. Nagtuturo ba? Mayroon bang isang apostol na nagtuturo o nangangaral na ang ating Panginoong Hesus ay isang tao lamang, ay hindi Diyos? Pag mayroon, one time mga kapatid, may isinagawa nga religious rally dyan sa sa public mall. Noon pa, hindi pa yon public mall, yung dati pang public market, sa may harapan ng public market dati. May isang nagtanong sa rally, tinanong sa kasama natin, ako, nitong panahon, yung panahon, ako ang nagmoderate. Ang tanong ng kasama namin safety, sa isang
diakono ng Iglesia ni Cristo. Tutubo pa ang pananampalataya ninyo nga si Kristo ay tao lamang ay hindi Diyos? Yun ang tanong sa kasama nating safety. Tinanong niya ang isang diakono. Gani, yung naturang diakono nandun na sa Cebu ngayon. Nandun na sa Bohol. Palipat-lipat siya Bohol at sa Cebu. Hindi lang natin pinangalanan. Nagka-public po debate po kami. Nangyari po ang public debate namin doon sa may LGBT, about mga 2008. Pinahinto po siya sa kanyang mga ministro. Ang aming paksa is patungkol sa pinatunayan ko sa Biblia na si Kristo ay tunay na Diyos. Litra por litra na mababasa na si Kristo ay tunay na Diyos. Ang aming paksa, pero pinahinto siya sa kanyang sa kanilang ministro. Yon ang hindi na tuloy ang aming debate. Para ni sa mga kasama namin, para lang boxing. Hinahagisan ng towel ng kanyang bata, yung kanyang boxer para huminto, para ma-surrender. So, ating binabasa kanina na tumutukoy si San Juan Evangelista sa epistola niya, sa sulat niya, unang Juan 1:8 hanggang 19. 18 hanggang 19 na yung mga antikristo na tinutukoy niya, yung humiwalay sa tunay na simbahan, sa tunay na simbahan na tinatag ng ating Panginoon, saan nakaanib si Apostol John. So, ang lahat ng humiwalay sa simbahang Katoliko ay tinatawag ni Apostol John ng mga antikristo. Mga antikristo. Yung binabasa natin kanina. So, ano po ba ang turo ni San Juan Apostol John patungkol sa ating Panginoon? Nagtuturo ba, nangangaral ba si Apostol John nga ang ating Panginoon Jesucristo ay isang tao, hindi Diyos? Tingnan natin. Unang Juan 5:20. Ating babasahin mga kapatid. Kung ano ang turo ni Apostol John. Kung si Apostol John nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, tama yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Kristo. Tama sila. So, ating babasahin mga minahal natin mga kapatid. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So mga kapatid, malinaw na ang isang apostol, ang isang alagad ng ating Panginoong Hesus, nakasama niya almost 3 years bilang alagad, bilang apostol, nangangaral o natuturo na ang ating Panginoong Hesus ay isang dakilang Diyos. Ang tanong, sino po ba ang ating paniniwalaan? Si Apostol Juan na nagtuturo na ang ating Panginoong Hesus ay isang Diyos? O si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na kahit anino na lang hindi nakakita sa ating Panginoong Hesus? Isa na nga, isang punto, unang punto yun. Di ba? Unang punto. So, kung ang sabi ni San Juan, ang ikinilala niyang mga antikristo, yung humiwalay sa simbahan na tinatag ng ating Panginoon, ang tanong,
ang Iglesia ni Cristo natatag noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Sino ba ang nagtatag dyan? Walang iba, base sa kanilang registrasyon, walang iba, si Felix Manalo. Ang tanong, sino po ba ang nagtatag ng Simbahang Katoliko? Di ba? At ang ating patunayan, kung sino po ba ang nagtatag ng Simbahang Katoliko, gamitin natin ang kanilang mga pasugo, magasin. Bago tayo patuloy na babasahin natin ang iba't iba pang mga pangangaral ng ating ang mga apostolis, ang mga sulat ng mga apostolis, base sa kanilang mga sulat. Kay yun lang ang challenge ko sa mga Iglesia ni Cristo, lalong-lalo lang lahat na nakasubaybay Channel 18 sa PhilProducts, sa sa live natin sa FB o sa DexDDM. Kung may isang sitas lang dyan sa Biblia, babalikan natin tong tanong sa ating kasama noon pa. Noon nga may isinagawa kami nga religious rally diyan sa harap ng public market. Hindi pa yung ano pa, luma pang public market, hindi pa yung sa ngayon nga public mall na. Ang tanong ng aking kasama, totoo po ba nga ang pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo ay si Cristo ay hindi Diyos, ay tao lamang? Ang sagot ng isang diakono, hindi namin yun pananampalataya, hindi lang namin yun, sa amin lang yung pananampalataya. Pananampalataya yun ng mga apostol, mga alagad ng Panginoon. Ulitin ko, sabi ng kasama ko, hindi po ko nagtanong nga, pananampalataya ba yun ng mga apostol nga si Kristo hindi Diyos, tao lamang? Ang aking tanong, totoo ba ang inyong pananampalataya? Wala po, hindi po ako nagtanong na pananampalataya ba yun ng mga apostol. Binalik niya ang pangalawa. Ang sagot ng Iglesia ni Cristo isang diakono, sinagot ko na hindi yun sarili naming pananampalataya bilang mga Iglesia ni Cristo, kundi pananampalataya yun ng mga apostol. Humingi ako sabi ko sa kasama ko nga, kung pwede ako na lang ang magtanong. So wag. Kay hindi yun mo respect yun ang tanong. Hindi, bali. Kung magtanong siya sa akin. So, ako ang nagtanong, ako ang nag-follow up. Sabi mo, hindi yun sariling panampalataya ng mga Iglesia ni Cristo na si Cristo ay hindi Diyos, ay tao lamang, kundi pananampalataya yun ng mga apostol. Totoo yun? Sa ngayon nga, totoo. Sabi mo, ang pananampalataya nga si Kristo ay hindi Diyos, kay tao lamang, pananampalataya yun ng mga apostol. Ang tanong, sino, isa lang apostol, kahit isang apostol lang, sino ang apostol ang nagtuturo, nangangaral, nga si Kristo ay hindi Diyos, kay tao lang? Anong ginagamit niya mga kapatid o manamahal na kapatid? Ang sulat ni Propeta Isaiah 46:9 at sa Osiyas. Bakit napunta siya sa propeta? Ang tanong ko, sabi niya, pananampalataya yun sa mga apostoles. Ang sagot niya, ginamit niya ang Isaias. Hindi naman apostoles si Isaias eh. Sa panahon ni Isaias, hindi pa ipinanganak. Isinilang ang ating Panginoong Hesus, di ba? Before Christ. Bangkarota yung pangangatwiran niya. So, nag-follow up ako ng tanong sa kanya, hindi na sumagot eh. Respect siya ng tanong sa akin. So, sino po ba ang nagtatag ng Simbahang Katoliko, mga kapatid? Para sa kanila, ang mga Katoliko ay Antikristo, kay nagtuturo nga si Kristo ay Diyos. Unang punto, tiningnan natin o ano ang pangangaral ng apostol dyan.
Malinaw na malinaw na si Apostol Juan, Apostol John ay nagturo na si Kristo ay isang dakilang Diyos. Base sa kanilang Pasugo Magazine Gula, labas noong Abril 1965 sa pahina, dito muna tayo sa nagsagot lang po tayo sa mga katanungan na receive natin sa ating cellphone, mga kapatid. Timbro, daghan moingon nga holy water mo expire. Walang expiration holy water. Walang expiration yun. Pero every year tayo magbe-bless ng panahon sa Black Saturday, sa Holy Week, di ba? Pero balik muna tayo sa pagsagot. Sa Pasugo, labas Marso, Abril, speaking of Pasugo, mga kapatid, official magazine yon sa ating mga kapatid na may Iglesia ni Cristo. Pasugo, labas Marso, Abril, 1981, pahina 3. Ano po ba ang nakasulat? Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. So, sa katunayan, ang Roma 16:16, referado po to sa unang iglesia ni Kristo. Yun ang nakasulat at pinatunayan sa kanilang pasugo na ang Roma 16:16 na palagi nilang kiniklaim na sila po yon ang tinutukoy, ayon sa kanilang Pasugo Magazine, refers to the first church of Christ po to. Sino po ba ang the first church of Christ na tinutukoy sa Romans 16:16? Ayon sa kanilang Pasugo, maliban dyan, may isa pang Pasugo Magazine sa kanila, labas January, Enero, Pebrero 1993. The Catholic Church is the only church that claims to trace his origin to the first church, to the first century. Ano po ang turo ng kanilang Pasugo Magazine? Sino po ba ang tinutukoy ng Romans 16:16 na tumutukoy sa the first church of Christ? Kailan po ba, ang atong tanong, kailan po ba naisulat ni San Pablo ang Roman 16:16? Naisulat ni San Pablo ang Roman 16:16 noong taong 58 hanggang 60 AD. Hindi pa ipinanganak ang kaapu-apuhan, yung mga lulas ni Felix Manalo. Imagine, 58 AD, na isulat ni San Pablo ang sulat niya para sa taga-Roma. Kailan po ba natatag ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas? Noong July 27, 1914. Sa punta sa Santa Ana, Manila. Sa ngayon, nandun na sila sa may Diliman pala. Hindi yun Diliman pala. So, pinatunayan sa kanilang Pasugo Magazine, Gula, labas 9 January, February 1993, the Catholic Church is the only church, di ba? The only church that claims to trace his origin to the first century. So malinaw mga kapatid na hindi nila i-deny na ang Katoliko po ang tinutukoy sa Romans 16:16, hindi yung Iglesia ni Cristo natatag sa Pilipinas. Lahat ng mga chapter sa Romans 16:16, sulat ni San Pablo para sa taga-Roma, ina-address yun sa simbahan sa Iglesia nandyan sa Roma hanggang ngayon. Ilan bang chapter ang Roma? Diba, from chapter 1 hanggang 16?
So ang lahat ng mga sulat ni San Pablo sa taga-Roma ay address diyon sa totoong tunay na iglesia nga nandyan kanyo ngayon sa Roma. Ano ba ang pinatunayan ni San Pablo sa kanyang sulat sa Roma 1:7 hanggang 8? Ating babasahin muna mga kapatid bago tayo patuloy nga babasahin natin, talakayin natin ang kanilang mga pasugo lang ang ating gagamitin para pagpapatunay na sila ay tinatag, ang Katoliko ay tinatag sa ating Panginoong Hesus. Ha? Hindi na tayo pa maggamit pa ng ibang mga referensya. Ha? Ang kanina lang, pasugo na lang, magasin na lang, ang kanina na lang, sandali lang. Mahirapan po tayo. Sinasagot natin ang mga katanungan galing po sa ating mga kapatid. Yun, sasaludo po ako yung sa ating mga kasama mga Katoliko nga hindi sila biglang maniniwala sa mga pangangaral ng ating mga kapatid sa iba yung mga pananampalataya. Sasaludo po ako na ang iba hindi biglang maniniwala para dito sila magtanong sa atin. Ang iba, tanong na hindi Soriano, hindi yun, hindi yun sasagot ng sang-ayon sa ating pananampalataya. Ito po, ating babasahin. Ano po ba ang nakasulat sa, pag sila ang tinutukoy sa Romans 16:16, so ang lahat ng sulat ni San Pablo sa taga-Roma, sila po ang sila po ang tinutukoy, di ba? Pero malinaw na sa kanilang pasugong magasin nga ang tumutukoy yon sa simbahang Katoliko na tinatag sa ating Panginoong Hesus. Roma 1:7 hanggang 8, ating babasahin mga kapatid. Kung ano po ang nakasulat. Sandali lang po, mga kapatid. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Sino po ba ang sinusulatan ni San Pablo nito? Hindi yung mga iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Ang mga iglesia ni Cristo, mga faithful, mga sumampalataya sa ating Panginoon na nandoon sa Roma. Kabilang din kayo sa mga tinatawag na maging tagasunod ni Kristo. So, yung taga-Roma, ang tinutukoy ni San Pablo na kabilang na tinatawag na maging mga taga-sumusunod ni Jesucristo. 8. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay halitang-halita sa buong daigdig. Ano po ba ang turo ni San Pablo? Sino po ang pananampalataya na nahalitang-halita sa buong daigdig? Hindi yon pananampalataya ng ating mga kapatid ng mga iglesia ni Cristo na dito sa Pilipinas, kundi ang tinutukoy na San Pablo, yung mga iglesia ni tunay na iglesia ni Cristo na nandun sa Roma pala. So, kabilang na tinatawag ng ating Panginoon. Yun ang pagpapatunay ni San Pablo na ang taga-Roma pala ang tunay na iglesia ni Cristo. Hindi yung iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo. Patuloy po tayo mga kapatid sa iba pa nilang mga pasugo. Labas, Abril 1965, pahina 41. Ano po ba ang nakasulat? So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin
to the apostle. Anong sabi, anong turo ni Apostol Pablo, mga kapatid? The Catholic Church alone, the only, ang Katolikong simbahan lamang ang makapapatunay na sa kasalukuyan na noon pa sa mga apostolis. Diba? So, yun ang dahilan na tinatawag po tayo ng apostolic na simbahan. Bakit po tayo apostolic? Kay nanggaling pa tayo mula pa sa mga apostolis. Babasahin natin ulit parang malinawan ang ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo nga tagasunod sa ating programa, sa radyo, sa TV, at sa FB. Sorry, with your respect sa ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, hindi po namin intention na ma-offense po kayo. Amin lang sinisiyasat lang namin yung ano ang totoo. So ang katotohanan, mga kapatid, ay masakit tanggapin. Pero sa totoo lang, kapatid, yun ang magdadala sa atin, makaliligtas na atin para po tayo makakamit na ng buhay na walang hanggan. Ulitin natin pagbasa. So, we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Yun ang pagpapatunay sa kanilang pasugo magasin. Maliban dyan, mga kapatid, iba pang pasugo magasin sa kanilang magpapatunay. Pasugo magasin, labas Marso-Abril noong 1981, pahina 40. Ano po ba ang nakasulat? The True Church. Ano po? Ang tunay na iglesia. We are told na ating ano po ba sa Tagalog yung naisgutan, ha? Ating sinasabi, was administered by Christ in Jerusalem and was administered by the apostle. So, malinaw, na-establish yun, natatag ang simbahan, ang the true church of Christ, natatag sa ating Panginoon. Tawag lang po kayo sa aking number, ha? Sa cell number. Huwag lang sa mag-voice call po kayo kay mawala po tayo sa live natin sa FB. Huwag ka lang mag-voice call. Sino po to? Dito lang sa number ko. Cell number 0946-404-6668. Yon ang cell number ko para ka maka-interact. Huwag lang dyan sa voice call kay mawala po tayo sa live. Pag sasagutin ko kayo, mawala po tayo sa live. So, kung pwede, dito lang sa aking number, sa cell number, pag meron kang load. Pag wala kang load, hindi kayo makatatawag sa akin. So, dito lang. Yung nabasa ko, Bilo ba to? Bilo pala. Hindi ko na ano yung first name niya. Bradta, naminaw minimo sa 3 Musketeers, Bordernel, Peter, and Bro Boy, maghinay, more power. Kung pwede, bro, makanin mo diri, bro, kay aron makabackup kay hanggang alas 5 po tayo. Dito na. Bilo Igia po pala. Insan, kamag-anak tayo, ako'y ilayaya ni Kristo. Amin. Basahin mo sa Roma 16. Kamag-anak pala kami, nag-insan siya, pero ang kaniyang pananampalataya ay bilang isang iglesia ni Kristo. Binabasa ko na insan, aking babasahin ulit, ha? Bago
Baga, sandali lang, insan ha. Sandali lang. Babasahin natin mamaya yung Roman 16:16. Sandali lang. Okay. Ating babasahin mamaya. Bragta, kusog kayo sila mo gamit anang Roman 16:16. Kinsa may ilang pangungustahon anang tauiga ang Santo Papa, siguro bragta. Yun ang Brad Rudy Bernaldez sa So, bago natin babasahin yung request sa ating insan na kabilang sa Iglesia ni Cristo, si Ensan Bilo Igia. Bakit po tayo na kamag-anak nga iba po yung apelido mo baka sa side sa kanyang ina. Basta ginikilala ko sa kanya na kamagpinsan po kami. So, bago natin babasahin yung Roman 16:16, yung request sa ating insan, ating patuloy natin babasahin yung Pasugo magazine nila. Ating babasahin. Then yun ang nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ay tinatag ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. Ating babasahin. Marso-Abril 1981, pahina 40, the true church. Sino po ba ang tunay na iglesia na tinutukoy sa kanilang Pasugo magazine? The true church. Tingnan natin kung sino po ba ang true church na tinutukoy nila. We are told, yung binabanggit natin, was established. Sino po ang nagtatag? By Christ. Saan po ba tinatag? In Jerusalem. And was administered by the apostles. So, malinaw mga kapatid na pinatunayan sa kanilang Pasugo magazine na sa mga kapatid, ang kanilang mga Pasugo magazine ay nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ay tunay na iglesia na tinatag ng ating Panginoong Hesus. The true church, we are told, was established by Christ in Jerusalem and was administered by the apostle. So, yun ang inyong Pasugo magazine ang nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ay tunay na simbahan, tunay na iglesia na tinatag ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. Last mga kapatid, na mga pasugo nila, Pasugo magazine, labas July, August, noong 1988, sa pahina 6, ganito ang mababasa natin. Peter was chosen as the first pope to head Christ on earth, to head Christ's church on earth. Even secular history shows a direct time link between the apostles, leading to the conclusion that the true church of Christ is the Catholic Church. So, ang kanilang Pasugo magazine lang ang nagpapatunay na ang tunay na iglesyang na itinatag ng ating Panginoong Hesus, hindi yung iglesia ni Cristo na itinatag noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, na tinatag ni Felix Manalo. Hindi ang tunay na True Church of Christ na tinutukoy sa Roman 16:16, ang simbahang Katoliko pala mga kapatid. So, ating babasahin muna. Bago tayo patuloy na papatunayan natin na ang ating Panginoon Hesus ay tunay na Diyos. Ating babasahin ang request ng ating insan na si Insan Bilo Igia. Taga saan po kayo, insan? Taga saan po kayo, pinsan? Kadalasan ang sa social media, pag
kit kami sa chatboard o sa messenger, ang pinsan, insan na lang. So, ating babasahin muna ang request ng ating insan para yung message niya ating babasahin ulit. Insan, kaanak-anak tayo, ako'y Iglesia ni Cristo, insan. Basahin mo sa Roma 16:16. So, ating babasahin. Yun ang request ng ating insan na si Insan Vito. Vito Vilo. Ating babasahin ng insan. Ating babasahin. Sa Roman 16:16, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Ulitin ko, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, ang tanong sa kanila, ano po ba ang mababasa sa Roman 16:16? Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo. Yung naganap na public debate dito sa Osamis, ni Brother Rendell, laban ni Rizalito Campo, ang yung unang tanong ni Rizalito Campo, elementary question to, pero pang knockout. Ano po ba ang nakasulat sa Roman 16:16? Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, Catholic Church. So, yun ang lumang tugtugin nilang mga katanungan. So, malinaw mga kapatid na ang mabamasa dito sa Roman 16:16, Iglesia ni Cristo. Pero kung ating babasahin ang English is Churches of Christ, plural. Pero ang nangyari, ang ilang title is singular plus capital letter pa. Ang Iglesia ni Cristo dito is small letter ang yung word na Iglesia. Pero sa ilang title, sa ilang simbahan, yung nakakaratula sa itaas ng ilang simbahan is hindi yun Churches of Christ, plural yun, Churches of Christ. Singular na, Iglesia ni Cristo, at capital letter pa ang ginagamit nila sa icon Iglesia. Pero ang mababasa natin sa Roman 16:16 is small letter, Iglesia ni Cristo. Pero, granting without admitting nga ang tumutukoy yon sa Iglesia ni Cristo, ang tanong, sino po ba ang tunay na Iglesia ni Cristo? Sino po ba ang tinutukoy sa Roman 16:16? Akinang binasa kanina, insan, sa ginamit ko ang sarili niyong Pasugo Magazine. Sa Pagsugo Magazine, labas Marso-Abril, noong 1981, pahina 3, truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Sino po ba ang first church of Christ, insan? Isa pang Pasugo Magazine ang papatunay, labas February 1993, the Catholic Church is the only church that claims to trace its origin to the first century. Ang tanong, insan, yung Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo, noong first century ba yun? O 16th century na yun? 1914. O 19th century na, 1914 pala. So, malinaw insan, yung ang tinutukoy ni San Pablo sa Roman 16:16, nili yun kayo ng mga Iglesia ni Cristo na galing sa Pilipinas noong 1914. Ang Iglesia ni Cristo na ipinangangaral ni San Pablo, ang Iglesia ni Cristo, ang tunay na Iglesia ni Cristo ang tinatag ng ating Panginoong Hesus, na walang iba, ang simbahang Katoliko, base sa inyong Pasugo Magazine, July, August 1988, babasahin natin ulit.
Peter was chosen as the first pope to head Christ's church on earth. Even secular history shows a direct time link between the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So ang tunay na iglesia, mga kapatid, minsan ang simbahang Katoliko kung Catholic Church. Hindi yung tinatag ni Felix Manalo, walang personalan minsan ha, o sa amin pa, sa Bisaya pa, ang may kasabihan po kami dito, walang personalan, ay yung kumbati sa rason, way labot korason. Yan ang mga kasabihan namin dito. So, malinaw insan nga, hindi yun ang iglesia ni Kristong tinatag ni Felix Manalo. Don't think without admitting nga kayo po ang tinutukoy ni San Pablo. Kung tingnan nato, ating i-contextualize yung sabi ni San Pablo, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng iglesia ng mga ganiha. So plural. Hindi yun singular. Pero ang kanyang title is singular yan. Mga iglesia ni Kristo. Ang tanong, ensan, pag sabi ni San Pablo, magbatian po kayo. Ano po sa Tagalog yung ang sabi ni San Pablo, magbatian po kayo. Ang tanong, sino po ba ang babatiin mong kasama niyo doon sa Roma? Para po mapatunayan ninyo nga kayo po ang tinutukoy ni San Pablo. So, paano po ninyo mapatunayan nga kayo po ang tinutukoy ni San Pablo? Sino po ba ang kasamahan ninyo doon sa Roma ngayon para batiin ninyo? Amo na, yan ang tanong ko. Sino po ba ang mga kasamahan ninyo ngayon nandun sa Roma para batiin ninyo, mga kapatid na mga iglesia ni Cristo na dito sa Pilipinas? Kaya malinaw na malinaw ang sabi ni San Pablo, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sulat yun ni San Pablo para sa taga-Roma. So ang binabati ni San Pablo, ang sa gusto ni San Pablo ang babatiin yung mga kasamahan niya nandun sa Roma. Hindi naman siya nagsabi nga babatiin niyo ang mga kasama ninyong mga kapatid ninyo nandito sa Pilipinas. Ang sabi ni San Pablo, magbatian kayo, yung address niya ang sulat sa taga-Roma. Paano yun ninyo matupad yung sabi ni San Pablo na magbatian kayo? Nga sa ngayon, ito lang insan, kung sang-ayon po kayo o tutuparin ninyo ang sulat ni San Pablo na magbatian po kayo sa mga kasama niyo nandun sa Roma, ang tanong, sino po ba yung kasama niyo ngayon sa Roma? Isang araw, sakay po ako ng isang bus. Pag akyat ko sa bus, may isa ng nangangaral, nagtuturo sa may likuran ng driver. Niya, isa pala siyang Iglesia ni Cristo, pero yung Made in US, yung Church of Christ, English yun ang title nila, kay Made in US ang natinatag ni Alexander Campbell. Nagagamit rin sila ng Roman 16:16. Sabi niya, kasali naman ako sa Iglesia ni Cristo. Yun nakasulat sa Roman 16:16. Yung tinatag ni Felix Manalo, hindi. Yung tinatag ni Alexander Campbell sa USA, opo. Nabubuking na yun, na tinatag lang ni Alexander Campbell. So ang tanong ko, kayo po ibang tinutukoy ni San Pablo, magbatian kayo sa mga
sa ibang mga sitas, sa halik ng banal na halik, pero dito wala po tayong mababasa sa banal na halik. Sa Roman 16:16. So, ang King James pala itong nabasa ko, hindi to Common Bible. Pero, kung kayo, ang tanong, dinanong ko siya, so kayo po yung tinutukoy sa Roman 16:16 na San Pablo, kami po. Ano po bang nakasulat dyan? Sa magbatian kayo, lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Saan ba yung Iglesia ni Cristo tinutukoy ni San Pablo, yung taga-Roma? Ang tanong ko, kaya ang tinutukoy ni San Pablo, Iglesia ni Cristo nang doon man sa Roma, sino po bang kasama ninyo sa Roma ngayon? Arong babatiin mo? Wala na. Diba? Wala na. So malinaw mga kapatid, nag-quote lang ng sitas ng Biblia, ang kinila, then para sa kanila, sila na ang tunay na iglesia, kaya mababasa sila sa Biblia. Pero kung ating babasahin, insan, ang sulat ni San Pablo sa unang kapitulo, okay, hindi pwede insan nga ang inyong paniniwalaan ang Roman 16:16 lang. Niya, kung patuloy natin babasahin yung karugtong, nagbanggit na yon si San Pablo ng mga bulaang mga palsong magtuturo. So, kung kayo ang tinutukoy ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Roma, so, sang-ayon po kayo nga kayo po ang para sa inyo, ng mga Iglesia ni Cristo, ang lahat ng sulat ni San Pablo sa unang chapter hanggang sa 16. Pero ating babasahin ang Roma 1:7. Roma din, sa Roma lang po tayo insan. Pwede po kayo mag-follow up insan. Wala na siyang follow up. Ang dami ng mga, nandito si Brad Eric Romero. Sorry Bro Eric na ating subukan natin magsalita para masanay po tayo ngayong Sabado sa ating tatalakayin na tapiko. Para po wala na nag-follow up si Insan. Wala na nag-follow up. Pwede po kayo mag-follow up ng katanungan ni Insan. Pwede po kayo mag-follow up. So ating babasahin ang Roma 1, talata 7 hanggang 8. Di po natin dala yung Common Bible. King James Version pala yung nadala natin. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Sino po ba ang kabilang na tinawag na maging tagasunod ni Kristo? Taga-Roma, hindi taga-Pilipinas Also, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay halitang balita. Balitang balita sa buong daigdig. Ano po ang sabi ni San Pablo? Ang pananampalataya na galing sa Roma ay nabalitang balita sa buong daigdig. Ang aking tanong, insan, Navilo, Igia, bilang isang Iglesia ni Cristo, na para sabi niya, kamag-anak pala kami. Ang aking tanong sa iyo, insan, ano po ba ang pananampalataya ngayon sa Roma? Iglesia ni Cristo na nagtuturo, nangangaral nga si Cristo ay hindi Diyos? O Iglesia ni Cristo nga ang tunay na Iglesia ni Cristo, sabi ng inyong Pasuk Magazine, the true Church of Christ is the Catholic Church.
Yun lang insan ang sagot ko sa inyo. I hope na maunawaan po ninyo ang totoo, ang tunay na pananampalataya. So, patuloy po tayo mga kapatid. Sabi ng nagtanong sa atin kanina, tayo po mga Katoliko ay mga Antikristo. Bakit po tayo mga Antikristo para sa mga Iglesia ni Kristo? Kaya nangangaral po tayo o nagtuturo po tayo na si Kristo ay totoong Diyos, tunay na Diyos. Pero ating binabasa kanina ang turo ng isang apostol. Sabi ni Apostol John kanina, sino po ba yung mga Antikristo? Yung humiwalay sa simbahang Katoliko, yon ang mga Antikristo. Unang-una, malinaw na malinaw nga si Felix Manalo ay nabinyagan bilang isang Katoliko sa kanyang angkol na isang paring Katoliko. Humiwalay siya, nagpalipat-lipat siya ng iba't ibang mga sikta, at finally, nagtatag siya ng sarili niyang simbahan na kinaitulan niya na Iglesia ni Kristo. Pero yon so hindi po yon tumutukoy sa simbahang Katoliko nga ang humiwalay. Lahat ng mga protestante ay galing sa Katoliko. Di ba? Ang inyong ama na si Martin Luther ay galing yan sa Katoliko eh. Di ba? Isang paring Katoliko. So hindi yon yung tinutukoy na San Pablo, yung sinasabi niyang mga Antikristo, yung humiwalay sa simbahang Katoliko. So, kayo na lang ang maunawa mga kapatid kung sino po yung kadalasan yung mga kapatid natin sa iba yung mga pananampalataya. Sabi nila, nanggaling po ako sa Katoliko eh. Sa Katoliko po ako, wala po ako nakatanggap ng katotohanan. No? Pero nandito na ako sa bilang born again, bilang Iglesia ni Cristo, nakatanggap na po ako ng katotohanan, ng totoong pananampalataya. So, walang Katoliko. Kadalasan, sa lahat ng mga kapatid natin sa iba yung mga pananampalataya, kadalasan, nagsabi sila nga galing sila sa Katoliko. At totoo naman yun. Kay ang kanilang ama nga si Martin Luther, galing man yun sa Katoliko. Si Felix Manalo nga, ang kiniklaim nila, itinuturo nila nga isang anghel, galing naman yun sa Katoliko, kaya nabinyagan yun ng Katoliko. Ang tanong, pag si Felix Manalo nagtatag na Iglesia ni Cristo, sino po ba ang nagbinyag sa kanya para mapabilang siya sa Iglesia ni Cristo? Yun ang problema sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Katulad ni Ellen G. White, sino po ba ang nagbinyag ni Ellen G. White para po siya makabilang sa Seventh-day Adventist? Kung tingnan natin ang kasaysayan, history, so malinaw na malinaw nga bago nagtatag si Ellen G. White noong 1863 ng sarili niyang simbahan na tinatawag na Seventh-day Adventist Church sa USA, kabilang siya sa relihiyon ni William Miller. So, meaning, nabinyagan po siya ni William Miller. Hindi siya SDA. Kaya ang binyag niya sa William Miller. Diba? So, yung malaking problema sa ating mga kapatid. So, dito po tayo sa turo sa mga apostol. Tingnan natin ang sulat ni San Mateo, isang apostol sa ating Panginoong Hesus, isang alagad at apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang turo? Ating babasahin ang Mateo 16, talata 13 hanggang 16. Ating babasahin, mga kapatid. Ang heading po ay pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. So, ano po ba ang pahayag ni Apostol Pedro patungkol sa ating Panginoong Hesus? Ating babasahin. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak
ng tao ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Elias. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. So, ang sagot ng mga tao, sa tinanong nila ang mga tao, sino po ang ating Panginoon Hesus, walang sagot na tama eh. May nagsagot, kayo po si Juan Bautista, kayo po si Jeremias, kayo po si o ibang propeta. Babasahin natin, patuloy natin babasahin. At may nagsasabi pang si Jeremias, kayo o isang sa mga propeta. Talata 15, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Malinaw na malinaw pinang mga kapatid, ang sagot ni San Pedro, sino po si Kristo? Siya po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Naalala po kayo po, naalala po ko mga kapatid, yung nakadiskusyon kong isang ustad ng ating mga kapatid na Islam, nga si Ustad Sabir, taga-Pagadian. May isinagawa sila po dito sa Osamis na ng symposium. May commercial pa tayo? Alas 3 pa. Alas 3 pa. Malayo pa. So, sabi, ginagamit to sa kasamahan niya eh. Hindi po ako nagkamali. Hindi po ako nakamutan ang nagagamit ng sitas na ito. Si Brad Alimuddin, isang balik Islam. So, yun ang ginagamit ko sa pagtanong ko sa kanila. Sabi ni Pedro, si Kristo, isang Mesiyas o isang Kristo na anak na Diyos. Ang tanong ko, tama ba ang sagot ni San Pedro o mali? Na si Kristo, isang Mesiyas pala, o sa Hebro, Kristo sa Greek, siya ay anak ng Diyos. Tama ang sagot ni San Pedro o mali? Sabi ng ustad, yung Pedro ninyo is sinungaling yun. Ang kanyon ni Satanas na ama ng mga kasinungalingan. Pati si Isa pala ang tawag nilang Jesus, Isa sa Arabic. Di ba? Sinungalingan niya. Di ba? Ano po sa itong ating babasahin yung ang ating Panginoon ay hindi inaangkin ni San Pedro. Basta yun. So, ang sagot niya, si San Pedro ay isang sinungaling o ang sagot ni San Pedro ay isang mali. Na ang sabi ni San Pedro ay si Kristo ay isang anak ng Diyos. Mali yun, sabi ng isang ustad. Patuloy po kung binabasa yung 17. Ano po ba ang nakasulat sa 17? Ang sagot ni San Pedro ay, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. So malinaw mga kapatid na ang sagot ni San Pedro, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus
na ang sagot ni San Pedro hindi galing sa kininong tao. Hindi galing kang Muhammad, hindi galing kang Felix Manalo, at sino pang nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, kundi pinatunayan sa ating Panginoon Hesus na ang sagot ni San Pedro galing sa kanyang ama nga nasa langit. So meaning, totoo o tama ang sagot ni San Pedro. Sino po ba ang ating paniniwalaan? Si Jesus nga nagsabi nga ang sagot ni San Pedro ay tama kay galing sa kaniyang ama. O kayo? Sabi ng isang ustad, itong kapatid natin, tutuokin po tayo. Kung ang intention mo kapatid na magtanong dito para po ako mapahiya, huwag na lang pa kapatid. Huwag na kapatid. Yung tinutukoy ko ngayon, ang nangyari ron yun sa may isinagawa silang simposyon diyan sa public mall, pero tagapagadian po sila. Nandiyan na yun sa YouTube. In-upload ni Brad G1. Pero audio lang, walang video. Audio lang ang rinig ninyo. Para po yung mga tatarosal debate, pwede na niya search. Nandiyan na sa YouTube yung discussion namin sa Islam, isang usad sa Islam. So, malinaw mga kapatid na si San Pedro, isang apostol, alagad ng ating Panginoon Hesus, nagtuturo na ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos na buhay. So, tingnan natin mga kapatid kung ano po ba ang turo ni San Pablo sa kanyang epistola. Nagtuturo ba si San Pedro nga si Kristo ay isang tao lamang, hindi Diyos? O ang turo ni San Pedro ay ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos? Sino po ba ang ating paniniwalaan mga kapatid? Ang si Felix Manalo na hindi ba lamang nakakita ng ating Panginoon kahit anino na lang, o si si Muhammad, Propeta Muhammad na nagtuturo din nga si Kristo ay hindi Diyos, kay tao lamang? O ang mga alagad na kasama ng ating Panginoon sa within 3 years, bilang mga alagad, bilang apostol. Tingnan natin kung ano ang turo ni San Pedro. Bago tayo patungo sa iba pang mga katanungan, mayroon pang ibang katanungan. Salamat, Brad. Salamat kayo kay nahayagan mi. Welcome po, ha? Brad, sa mga history nga imong ginagamit, tumba na sila, ana. Yon ang mga reaksyon. Mayroon pa. Bakit po tayong mga Katolikong magsasign of the cross? Atin yung sagutin mamaya, ha? So, ano po ba ang turo ni San Pedro patungkol sa ating Panginoon Hesus? Nagtuturo ba si San Pedro ng ating Panginoong Hesus ay tao lamang, hindi Diyos? Yun ang challenge ko sa mga iglesia ni Cristo. Pag mayroon kayong mababasa isang sitas lang sa Biblia nga isang apostol nagtuturo, nagsasabi na si Kristo ay tao lamang, hindi Diyos, ngayon, hiwalayin ko ang aking pagkakatoliko, yayakap ako bilang isang iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo. Pag mapatunayan ninyo, o mayroon kayo mababasa isang sitas lang na isang apostol nagtuturo, nagsusulat, nangangaral na ang ating Panginoon Hesus ay hindi Diyos, tao lang. Pero tingnan natin kung ano ang turo ni San Pedro. Sa epistola ni San Pedro o unang Pedro ikalawang Pedro pala. Ikalawang Pedro 1:1 ating babasahin. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesucristo, sa inyong tulad na may tumatanggap ng isang pananampalatayang mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo ayon sa kanyang katarungan. Sino po
Ang Diyos na tagapagligtas na tinutukoy ni San Pedro, walang iba, si Hesus Kristo. Insan nabilo, sana maunawaan mo ang katotohanan. Baka isa lang po kayong biktima sa mga maling pangangaral ng ating mga kapatid na mga Iglesia ni Kristo na nagturo na si Kristo ay hindi Diyos, kay isang tao lamang. Isa pang, ang daming mababasa natin mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay isang Diyos. Pero walang isang apostol na nagturo nga ang ating Panginoong Hesus ay isang tao lamang, di ba? Walang isang apostol. Yun ang mababasa nila is ang ating Panginoong Hesus ay tao. Hindi naman tayo, sangayon naman tayo para sa atin, ang ating Panginoon Jesus ay dual nature, both human and divine. 100 isang tao, 100 bilang isang Diyos. 100% na Diyos, 100% na tao. Ano po ba ang turo ni San Pablo sa ating Panginoong Hesus? Sa kanyang sulat ngadto kang Tito, ating babasahin ang Tito 2:13. Samantalang hintayin natin ang ating inaasahang dakilang araw ng paghayag sa ating dakilang Diyos. May binabanggit si Apostol Pablo na dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino po ba ang dakilang Diyos na tagapagligtas na tinutukoy ni San Pablo? Na si Hesus Kristo. So, kapatid, kung naniniwala kayo sa sulat ni San Pablo sa Roma 16:16, walang, ano mga kapatid walang rason na hindi kayo maniniwala sa ibang mga sulat ni San Pablo. Hindi naman, yun ang sabi sa mga kapatid natin sa ibang mga pananampalataya. Hindi po sila total na Bible alone Kaya yung ano po bang Bible alone? Ang isang tao na Bible alone, ang kanyang paniniwalaan, yung nababasa sa Biblia. Ang hindi mababasa sa Biblia ay hindi nila paniniwalaan. Diba? Yun ang totoong Bible alone. Ibig sabihin, nga hindi sila maniniwala sa mga referensya, mga secular history, ang kanilang paniniwalaan yung mababasa lang sa Biblia. Pero ang dami mababasa natin sa Biblia na si Kristo ay tunay na Diyos, bakit hindi nila paniniwalaan? Ang kanilang paniniwalaan yung unang Timoteo 2:5 nagsasabing si Kristo ay tao. San Juan 8:40 na nagsasabing si Kristo ay tao. Wala namang argument. Totoo naman si Kristo ay tao. Ipinanganak man siya ni Birhen Maria. Pero wala po tayong mababasa sa Biblia na sabi ni Kristo, ako ay tao lamang. Babasahin muna natin ang San Juan 8:40 nga palagi nilang gagamitin sa ilang pagpapatunay nga si Kristo ay tao. Ang iba ang magbabasa mo, ang iba, pag hindi po tayo mga kapatid, dagdagan ilang lamang, kahit walang mababasang lamang, ilang dadagdagan para po kayo mislead mga kapatid. Pero walang lamang. Kung ating babasahin ang sulat ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 40, ating babasahin kapatid. Kung ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ang San Juan 8:40. Ito ang mababasa. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang naririnig ko sa Diyos.
Hindi ka, narinig ko sa Diyos, hindi ganyan ang ginagawa ni Abraham. Medyo iba ang mababasa natin sa King James Version kaysa Common Bible. Ating patuloy natin basahin. Ang ginagawa niya ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak ng sa labas, tugo nila. Ang Diyos ang ating ama. So, iba ang mababasa dito mga kapatid. Sa Common Bible, ang mababasa sa San Juan 8:40, ako po ay isang tao na nagtuturo sa inyo ng katotohanan. Ang mababasa natin sa Common Bible, yung Today's English Version. Ako po ay isang tao nga nagsasabi ng katotohanan. Pero wala po tayong mababasa nga sabi sa ating Panginoong Hesus, ako po ay isang tao lamang na nagsasabi ng katotohanan. Hindi yung mabasa. Dagdagan nilang ng lamang para po tayo sa kanila, para po tayo yung ilad kapatid, para po tayo matukso sa kanilang pangangaral, para po tayo ang mga palsong pangangaral ng ating mga kapatid. So yon ang ating sagot sa mga katanungan nga sino po ba ang Antikristo? Ang tanong para sa mga Iglesia ni Kristo, tayong mga Katoliko po ang mga Antikristo, kaya nagtuturo po tayo, nangangaral po tayo nga si Kristo isang Diyos na tagapagligtas. Pero binabasa natin ang mga turo ng mga apostol, mga alagad ng ating Panginoon. Walang isang apostol nga nagtuturo nga ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Diyos ay tunay na dakilang Diyos. Sabi ko na nga I said earlier, pag meron kayong mababasa na ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos, ngayon, humiwalayan ko ang aking pagiging Katoliko at yayakap ako sa inyong simbahan, mga kapatid. Mag-break po tayo sa 3 o'clock prayer, pero meron po tayong, ang ating oras is alas 3:42. So, patuloy muna tayo after sa 3 o'clock prayer at sa ibang mga commercial, hanggang alas 6 po tayo. Yan pala ang sabi niya. Okay, maraming salamat para hindi po tayo magrabihan. Ating sasagutin yung katanungan. Bakit po tayong mga Katoliko ay magsa-sign of the cross? Di ba? Ano po ba ang sign of the cross? Di ba ang sign of the cross sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Yun po ang sign of the cross. Yun ang banggitin natin ang misteryo ng Trinity. Three person and one God, di ba? Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, yun ang ating sasagutin. Bakit po tayo, mga kapatid, isa pong gagamitin nila yung liturhiya natin tuwing Biyernes Santo, yung sa Latin, isi lignum crucis, enco salus mundi papindik, 20 adoremus. Nga, ibig sabihin na sa Bisaya po, pinaagi sa cross, sa kahoy nga cross. Pinaagi po itong kahoy na cross na si Kristo ay ipinako at tinubos tayo sa sanglibutan. Tinubos niya, iniligtas niya ang sanglibutan. So, para sa kanila, nagsasamba po tayo ng cross ng ating Panginoon. Pero, ano po ba ang pangangaral, pagtuturo ng mga apostol patungkol sa cross ng ating Panginoon?
So, para sa amin, ang tanda ng cross bilang isang kunting prayer, dasal, di ba? Pero ating tanungin kung ano po ba ang turo ni San Paulo patungkol sa cross ng ating Panginoon. Ating babasahin ang unang Korinto 1:18. Kung ano po ba ang mabasa? Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ano po ba ang mababasa? Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahabagan, kahangalan ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang pangangaral ng ating mga pangaral ng mga apostol patungkol sa cross ng ating Panginoon Hesus? Alang-alang po yung hindi naliligtas, ang cross ay para sa kanila ay kahangalan. Pero sa atin nga iniligtas ng ating Panginoong Hesus ay isang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po tayo mga kapatid magsasign of the cross? Nga tinuturo kung tingnan natin ang isang kasaysayan, yung Europe Before Modern Times by Brian sa pahina 144. Other practice of the early church, the sign of the cross, and the veneration of saints, relics, and images since most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostle. So, sa kasaysayan po mga kapatid, sa history po, nagsasabi o nagtuturo na ang panahon pa ng mga apostol ay sa sign of the cross na po sila. Ano po ba ang kahalagahan ng tanda ng cross? Tingnan natin o tanungin natin, ano po ba ang turo ng ating Panginoong Hesus patungkol sa cross? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 16, talata 24, kung ano po ba ang sabi ng ating Panginoon. Hindi po ako nakatalakay ng aking talatakayin ngayong Sabado yung patungkol sa baptism of infant o sacrament of baptism. Nakalimutan ko Sige na lang. Yun ang sandali lang po. Ito po ating babasahin kung ano po ang turo ng ating Panginoon o ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi ni Jesus na sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumusunod sa akin. Ayon, ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Kung sino po yung gustong sumusunod sa akin ng ating Panginoong Hesus, pasanin niya ang kaniyang krus. Ay mabuti na lang na nakakwintas ng cross. Hindi po yun literal mga kapatid. Ang cross, may literal na cross at mayroong symbolikal na cross. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, yung symbolikal na cross, yung mga trials natin, mga kasalanan, mga problema natin, iba't ibang mga klaseng problema, mga trials natin, yun ang cross. Pag totoo kayong sumusunod ng ating Panginoon, cross na yun.
ang daming, pero yung literal na cross, hindi man tayo makakilala ng cross kung wala ang literal na cross na pinakuha ng ating Panginoon, di ba? Yung horizontal at vertical. So, ang literal na cross, yun ang cross na ipinako ang ating Panginoon. Yun ang instrumento na pagligtas niya sa sanglibutan sa mga katauhan. Pero, yun ang sinasabi ni San Pablo, alang-alang nitong walang hindi manaligtas, ang cross ay kahangalan. Pero sa ating na iniligtas ay isang kapangyarihan ng Diyos. Sa tuwing po tayo, bakit po tayo magsasign of the cross sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo? Yun ang tanda natin sa tuwing nakita tayo po ay nagtatanggap ng binyag. Di ba? Oh. Sa tuwing binyagan po tayo, natatak na yung tanda ng cross ng ating Panginoon, ang sign of the cross. Ako po ang magbibinyag sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, para kabilang na po tayo sa simbahan ng ating Panginoon, na tinatag ng ating Panginoong Hesus. So, ang dami pang mababasa natin, mga kapatid, patungkol sa kahalagahan ng cross ng ating Panginoon. Maliban dyan, si San Pablo, nga nangangaral doon sa taga-Galasya, nagdala po siya palagi siyang nagdadala ng cross ng ating Panginoon. Kung ating babasahin ang sitas ng Protestante na isang version ng Protestante na isang Living Bible, si San Pablo, pag ating babasahin yung Latin Vulgate, ang mababasa natin is si Kristo is sa Bisaya kinukulit na pinadupa sa cross. Pero sa The Living Bible, si San Pablo nga nangangaral doon sa taga-Galasya, palagi siyang nagdala ng picture ng ating Panginoong Hesus na ipinako sa cross. Yon ang ating mababasa sa sitas, isang protestanteng Biblia na The Living Bible. Sandali lang, mga kapatid, ating tingnan natin yung naturang sitas. Mababasa natin nga si San Pablo nangangaral sa taga-Galasya, The Living Bible. Ating babasahin. Palagi niyang dinalada ang larawan ng ating Panginoon na ipinako sa krus. Ganito ang mababasa. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you, cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ that as clearly as taught. I had weaved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. So ang totoo pong mangangaral, mga kapatid, magpakikilala ng Panginoong Hesus ay mayroong larawan na ipapakita nga ito pong Kristo ang napako sa cross, siya po ang nagligtas ng sanglibutan. Gaya ng ginawa ni San Pablo sa pagpamangaral niya doon sa taga-Galasya. So, meaning, mga kapatid, ang totoong tagasunod ng ating Panginoon Hesus ay mayroong tanda ng cross. Wala po tayong mababasa kahit isang sita sa Biblia, mga kapatid, niya masama o malaking kasalanan o ano po? Ano po? Malaking kasalanan o masama ang pagsasign of the cross. Wala po tayong mababasa. O laban ba sa kautusan ng ating Panginoon? Wala po tayong mababasa na malaking kamalian o kasamaan o
o kasalanan ang tanda ng krus. Pero malinaw na ang mga apostol nangangaral kung ano kaimportante ang tanda ng krus. Ulitin ko, sa tuwing tayo po ay magsasign of the cross, ating binabanggit ang misteryo ng Holy Trinity. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, yun ang tinatawag natin na short prayer. Pero ang pinakamahalaga na tinatawag natin, speaking of cross, dalawa yun. Redemption at saka Trinity. So, ang dogma natin about redemption, na ligtas ta sa cross ng ating Panginoon, at saka pagbanggit natin ang misteryo ng Holy Trinity. So, wala po tayong mababasa na masama o isang makasalanan ang pagsasign of the cross. So, yun mga kapatid, ang ating pagtatalakay ngayong hapon. Bakit wala na akong tuwan? Dito ba lang yun o sa ano yun? Sa monitor lang yun? Wala. Biglang nawala. Bakit po biglang nawala? Wala yun. Meron nang nagtawag. Bakit biglang nawala? Hindi naman na, hello, okay, nabalik na. Bakit? May na lang. Ating munang Nolan Heraldizo Lagos, God bless your program, part. Tata Rose. Long live safety Osamis. Glenn Ray Rolona, Bexi, sino pa? So maraming salamat sa lahat ng tagasunod. Ating wala po tayong tamang oras na magpapatuloy. Sa ngalan ng ating station manager, walang ibang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Ahmad, ating Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Rosales, ating production head, Brad Manuel Ronquillo Jr., Master's Control, kasama natin si Brother Midi Abilia. Kapatid, inyong lingkod, Brother Tatarosal, magandang hapon sa lahat. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat.